Pautang. Problema eh. Kailangan kong magpadala sa Pilipinas. Ikaw, kung may kaibigan ka, best friend, pag yan ang sinabi sa'yo, papautangin mo ba? Or sasabihin mong wala kang pera? Or third option, hahanap ka ng uutangan para maipautang mo sa kaibigan mo. So hi, welcome and welcome back. It's me, Nak, and welcome to our Hudunits with Queen Nak podcast, and this is our episode 5. Ayan siya. So at least bago natin simulan yung kwento, alam nyo na yung drill. Subscribe, notification bell, ayan. And of course, check nyo din yung TikTok ko, Queen Nak, ayan siya. And wala pa yung pages ko sa Facebook kasi na-deactivate yung Facebook ko. So, wala yung mga pages ko, hindi ko access. Wala tayong access. So, ayun. Bago ko pala simulan yung kwento, meron tayong babala para sa mga nanonood. Babala. Ang mga anekdota, visual o pagpapaliwanag ay maaaring magdulot ng takot, kaya magpatuloy lamang ng may pag-iingat. Yun, pag-usapan natin ngayon yung isang kwento ng dalawang magkaibigan nang dahil sa utang ay nagkaroon ng malaking problema. At ito ay isang true crime story. Ikikwento natin ngayon na nangyari sa Singapore ng kapwa natin Filipino. So, ang pagkakwentuhan natin ngayon ay yung dalawang magkaibigan na si Gwen and ang kanyang kaibigan na si Jane. Ayan. Umpisa natin kay Gwen. Si Gwen ay taga Tagudin, Ilocos Sur, na pinanganak noong April 19, 1976. And of course, nitong bahagi ng mga last end ng 2005, iniwan niya yung kanyang asawa at dalawang anak na lalaki upang humanap ng trabaho sa Singapore. And syempre dahil sa hirap ng buhay, ang isa sa mga option natin mga Pilipino is mag-ibang bansa. Kasi nga mas malaki ang currency sa ibang bansa, kaya pinipili natin na magtrabaho na lamang doon. So yun yung naisip ni Gwen. And syempre that year, na-meet niya din si Jane La Puebla, isa rin Pilipina na ipinanganak sa Nueva Vizcaya noong 1979. So, meron siyang anak, pero one of the reason din kung bakit siya nag-Singapore is, syempre bukod sa hirap ng buhay, medyo may problema sa asawa niya. May problema na sila ng asawa niya. So, feeling ko, naging close tong dalawang to kasi ang dialect yata ng Ilocos, kasi Ilocos is Ilocano, right? Hindi ako 100% kung ang Nueva Vizcaya ba is Ilocano din. So, pwedeng isa siya sa mga reason kung bakit naging close silang dalawa. So, naging close yung dalawa. So, nagkakilala sila sa Orchard Road, kung saan madalas doon nagpupunta yung mga kapwa natin Filipino OFWs para magkipagkwentuhan sa kapwa Pilipina. So, na-meet niya. So, nagkakilala si Jane at si Gwen ng March 2005. Dito nga sa Orchard Road. Tapos, bilang magkaibigan, syempre, ano ba yung pinag-uusapan natin, di ba, ng mga kaibigan natin? Problema. Mga gusto natin sa buhay, bakit tayo nag-ibang bansa, bakit natin iniwan yung family natin. So, yun yung madalas pag-usapan. And normally, ang topic nitong si Gwen at si Jane is pera. Well, anyway, kahit sino naman, yun naman talaga yung pag-uusapan. Pera. Bakit nga ba sila nasa Singapore? Dahil sa pera, hindi ba? Ngayon, si Jane, medyo malaki talaga yung problema niya sa pera. Ang dami niyang utang dito, utang doon. Tapos lagi nga niyang pinapadala sa family niya dito sa Pilipinas. Ngayon, etong si Jane, dumating na yung point na
kakautang niya, hindi na siya nakakabayad. So, dumating na yung point na banned na siya sa lahat ng loan shark sa Singapore. Alam mo yun, yung halos pangkain niya wala na. So, bilang si Gwen, bilang kaibigan, syempre, siya din minsan yung nagpapahiram sa kanya, although hindi siya madalas bayaran ni Jane since magkaibigan naman sila. Pinapautang pa rin niya ng pinapautang. Hanggang dumating yung point na kailangan ni Jane ng $2,000 at kailangan niyang ipadala sa Pilipinas. Ngayon, ang problema, wala namang $2,000 si Gwen. So, sabi ni Gwen, ganito na lang. Meron akong $1,000 na ipon. So, utang na lang tayo sa loan shark ng $1,000. Ang problema nga, 'di ba, ban na si Jane. So, ang ginawa ni Gwen, kinausap niya yung kaibigan niya, si Jenny Narag. So, si Jenny Narag, siya yung umutang sa loan shark ng $1,000. Kaya lang ganito. Ang loan shark kasi, di ba yan yung mga bawal na utang, hindi sa bangko, mga loan shark. Ang problema kasi sa loan shark, may 20% na interest. So, syempre, pinag-usapan muna nila yun kung okay ba yung 20,000 na interest, 20% na interest, ganyan. Since kailangan ni Jane ng pera, nag-oo na lang siya. But, of course, nag-promise siya kay Gwen na babayaran at babayaran niya yun. So, ito na. Okay na, di napadala niya na, ganyan. Ngayon, lumipas ang ilang buwan, September. So, imagine, March 2005 sila nag-meet, diba? Konting panahon lang, umutang na si Jane. And ito na nga, dumating ang September 2005. September 7. So, pumunta si Jane kay Gwen na, siyempre, kwentuhan, ganyan. Tapos sabi ni Gwen, "Uy, Mars, naalala mo pa yung utang mo?" Diba? Naalala pa yung utang mo. Kailan mo siya balak bayaran? Sabi niya ganyan. Si Jane, syempre walang pera, wala pa siyang pera. So sabi, naku, hindi ko pa alam kung kailan kasi wala pa akong pera. Ngayon, sabi ni Gwen, di ba may mga video cameras ka naman, may mga camera, mga digital camera ka naman. Ba't di na lang natin ibenta para at least kahit yung interest, mabawasan. Yung suggestion na yun, kinagalit ni Jane. So, siguro ganun talaga, pagka sinisingil ka, nagagalit ka. So, ayun, nagalit si Jane, na bakit pati yung cameras ko, pag i-interesan mo, babayaran naman kita. So, nag-away yung dalawa. So, natapos ang September 7. So, dumating ang September 9. Walang balita nangyari kay Jane o kay Gwen. So, yun na nga. Dumating na yung September 9. So, may isang Singaporean na naglalakad sa subway station sa Orchard Road, Singapore, and may nakita siyang bag. Sports bag, technically. And, anyways, yung Orchard Road sa Singapore, dito matatagpuan yung mga mararangyang mga tindahan, ganyan, mga malalaking department store. So, dito sa Orchard Road, sa likod niya, may subway station. So, doon natagpuan ng isang sports bag. Ayan. And, after ilang oras naman, may isang katawan ng babae na nakasuot lang ng underwear sa loob ng isang trolley bag na natagpuan naman sa MacRitchie Reservoir. Ayan, Reservoir. And, ayun na nga, ano naman ang mga bag na to? Oh my God. Ganyan. So, bukod nga dun sa katawan na nakita, so, eto na siya. So, around 1:53 p.m., dumating yung police na dun sa may bag, dun muna sa may Orchard Road, na merong isang page ng newspaper na dated siya ng September 8, 2005. And yung pangalan ng newspaper na to is The Straits Times. It's The Straits Times. Ayan. Isa siyang newspaper sa Singapore. Ayan. And then may kasamang dalawang itim na garbage bag. Doon naman sa loob ng garbage bag na black,
is merong pulang plastic bag na mayroong isang pares ng putol na braso at binti. Wala yung gitna, ito lang binti, ito yung braso sa kabinti yung kasama. And isang kamay na pwedeng makita yung thumbprint. So, chinek ngayon yung thumbprint nung sa kamay nung isang braso. And ayun na nga, na nila, na yung may-ari nung katawan na to is si Jane La Puebla. So, yung mga pulis, since alam na nila na si Jane yon, ang ginawa ng pulis, pumunta sila ngayon sa amo ni Jane. So, nakita nila na walang kinalaman yung mga amo niya kasi September 8, ni-report na si Jane na missing. Kasi, di ba, September 7 daw siya nawala. 8, hindi pa rin nagpapakita, kaya ni-report na nila na missing. Ngayon, around 6:10 ng gabi, nung September 9, merong tumawag sa mga pulis na meron daw silang nakita na na isang bag or maleta technically na puno ng langaw na natagpuan naman sa McRitchie Reservoir. And itong maleta nito is yung tatak is World Polo. So yung maleta, yung trolley na to matatagpuan sa isang damuhan na part or footpath ng reservoir. Yung footpath yung dinadaanan talaga ng tao. So may kita talaga yung kung anong iwan mo sa gilid. Nilalangaw na daw to. Tapos sobrang baho. Kaya ni-report. And then, tapos mga ilang metro lang to sa pinaka parang main road na Lorne Road. Sabing ganyan. Bunuksan ng mga pulis yung maleta, ay natagpuan nila yung gitnang bahagi or ito yung nawawala na part, diba, sa last time. So, ito yung gitna. Walang head. And, yun nga, yung torso is may suot na underwear lang na bra. Saka underwear niya na color coffee. Coffee brown. Parang suot ko lang ng gantong nude color. Ganyan siya. Na kulay, sabi nga, kulay kape. So, I'm not technically sure kung ganong kakulay ng kape, kung kakulay ba ng suot ko o ano. So, wala nga yung head and yung mga binti. And doon sa loob ng maleta, may pahina ulit ng newspaper ng Straits Times na ulit. So, ang date is 6, 7, and 8 ng September. Ngayon, may isang nahalo doon na newspaper from International Herald Tribune. And dun sa newspaper na yun, andun yung isang address na may label na Mr. Prakash Malia. And then yung address na number 08-23 Sunglade 9, Serangoon Avenue 2. Yun yung nakalagay dun. So, since nakita to ng mga pulis, pinuntahan nila ngayon yung address. So, nung pagkakatok nila, so, doon nakatira si Prakash Malia, saka yung asawa niya na si Angeli Malia, and ang kasama nila sa apartment is si Gwen. Si Gwen yung kasambahay nila dito sa bahay na to. Siyempre, nag-interview yung police. In-interview ng police yung si Gwen na kilala ba niya si Jane, if pumunta ba si Jane doon, ganyan-ganyan. Sinabi naman niya, kilala ko si Jane. Kilala ko si Jane, pero hindi ko kasi alam kung nasan siya ngayon. Sabi niya ganyan. So, syempre, since andun na yung mga pulis, ang ginawa nila, chinek yung bahay. Chinek yung bahay nila nung mag-asawang Prakash and Angeli Malia. Yan. So, chinek nila yung bahay. Doon sa bahay, habang nag-check sila, may natagpuan silang mga bakas ng dugo sa ilalim ng kama ni Gwen at sa sahig sa ilalim ng kama at sahig sa ilalim ng kama ni Gwen. May lata ng basura sa labas ng kanyang kwarto at doon sa lata ng basura is matatagpuan ang mga work permit ni Jane. Isang World Polo card tag na mula sa maletang natagpuan sa McRitchie Reservoir. And doon naman sa kusina, sa may ilalim ng lababo, sa may cabinet, doon naman natagpuan ng mga pulis ang mga packets ng red or ng mga pulang bags, plastic bags, isang chopper,
isang axe. And ito yun kinonfirm nung mag-asawa na hindi sa kanila yung chopper saka yung axe at never nila nakita yun at ngayon lang nila nakita sa bahay nila. So yun na nga. Ay. So noong madaling araw ng September 10, so di ba parang September 9 nila nakita yung yung katawan. So madaling araw na natapos yung pag-search ng mga pulis. So, September 10, madaling araw, mga 12:40 na madaling araw, inaresto nila si Gwen. Dahil nga daw siya ang pumatay kay Jane. So, syempre, sinabi ni Jane nung nahuli siya na wala siyang kinalaman, wala siyang kaalam-alam, hindi niya alam kung ano yung nangyari kay Jane. And, ayon nga sa kanya, buhay pa nung umalis si Jane sa kanila nung September 7. Kasi nakwento nga niya na pumunta si Jane sa kanila nung 7, pero buhay siya nung umalis, di ba? Pero, nung September 13, 2005, umamin si Gwen na nagkaroon nga ng away itong dalawa and nauwi nga sa kamatayan ni Jane. So, ito yung kwento niya. So, bandang 12:35 ng hapon noong September 7, 2005, bumisita si Jane sa Sunglade Apartment kung saan doon nga nakatira si Gwen. Siyempre, nag-usap, nagkwentuhan, at natanong ni Gwen, yung Mars, kailan mo ko babayaran? Yan. Tapos doon na rin niya sinadjust nga na ibenta yung mga camera, video cams, na ikinagalit ni Madam Jane. So, because of that, diba nga, sabi ko nga, hindi natin alam bakit ganun ang ugali ng mga sinisingil, bakit sila yung nagagalit. So, nag-away ngayon doon dalawa. At sabi pa nga doon sa yung mismong sinabi ni Gwen is nag-wrestling nga daw silang dalawa. Nagsabunutan, ganyan, hanggang sa nagkahawakan na sila ng leeg. So, naghawakan sila ng leeg, ganyan. And habang tinatry ni Jane na tanggalin yung kamay ni Gwen sa liig niya, is, syempre, super strong na si Gwen. Naiinis na siya Ikaw na yung sinisingil, ikaw pa yung galit. Pinautang na kita, di ba? Nagtatanong lang ako, nagbigay lang ako ng suggestion. Ikaw pa yung galit. So, syempre, sa galit ni Gwen, inawakan niya yung liig ni Jane. And habang nag-i-struggle si Jane na tanggalin yung kamay ni Gwen, si Gwen naman, sa sobrang lakas niya that time, siguro yung adrenaline rush ba, kinuha niya yung unan and tinakip yun sa mukha ni Jane. Hanggang sa, nung napansin ni Gwen na parang hindi na kumikilos si Jane. So, tinanggal niya ngayon yung unan. So, feeling niya na napatay nga niya tong si Jane. So, nagpanic siya. Nagpanic si Gwen. So, nag-iiyak. Kung gagawin ko na ko na si Jane, ganyan. Gumalaw. Gumalaw yung mga kamay ni Jane. So, sobrang panic niya. So, sobrang stress niya. Nilagay niya ulit yung kamay niya sa liig ni Jane at yun nga, hanggang sa hindi na huminga si Madam Jane. So, ayun na, hindi na huminga si Madam. So, sabi ni Gwen, again na si Jane yung may utang, si Gwen yung nagpautang. So, si Jane yung may utang, siya yung na-deads. So, ito na. Nung after daw nun, sabi ni Gwen, nilagay daw niya muna si Jane sa isang Santa Barbara Polo and Racket Club na luggage bag. So, medyo malaki-laki tong bag na to. And then, habang nandun si Jane dun sa bag, sa luggage bag, dun na nag-start na maglinis si Gwen ng mga dugo sa kwarto niya, kung ano man. Tapos, tiranggal na yung mga personal na gamit ni Jane sa katawan niya para hindi siya agad-agad makilala just in case ano man yung gawin niya. So, tinanggal niya yung mga working permit, mga IDs, ganyan, dun sa katawan ni Madam. Kasi, ang nalaman ko, dito ko lang nalaman na kapag
lalabas ka, dapat may lagi kang bit-bit na yung working permit mo para pagka may mga pulis, 'di ba? Or huliin ka nila kahit saan, meron kang working permit na ipapakita. So, lagi nilang bit-bit yun. So, ayun na nga. So, yun, tinanggal niya. Yun yung nakita sa basurahan. Yun yung kwento ba't nakita sa basurahan yung working permit ni Jane. So, sabi din ni Gwen, kasi siguro sobrang hindi ko ma-explain, pero yung sobrang lasing, parang feeling daw ni Gwen, para siyang lasing, na hindi niya na alam yung mga nangyari. After nung September 7, hindi niya alam ano nang nangyari nung days after nun and between nun. Basta nilagay niya sa luggage bag si Jane. Nilinis niya yung kwarto. And then, tiranggal niya yung mga gamit sa katawan ni Jane. Tapos parang, wala na. Hindi niya na alam yung mga pinagagawa niya. So, sobrang panic na rin siguro ni Gwen. So, nung September 7 nangyari to, so hindi niya alam nangyari ng after September 7 to 8. So, umaga ng September 9 ng 2005, sumakay or umalis si Jane. Pumunta siya ng Mohammed Mustafa Shopping Center. So, sumakay lang siya ng tren papunta doon. And doon, bumili siya ng isang chopper. Chopper is yung kutsilyo na pang-chop. Isang axe. Isang pares ng canvas gloves. Isang pares ng latex gloves. Green wallpaper na parehas ng wallpaper sa kwarto niya. Breeze na detergent, panglinis. Bolster, 2 pillowcases, isang bedsheet, at isang packet ng itim na garbage bags. Ayan. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa Sunglade apartment kung saan nag-start na niyang putulin ang katawan ni Jane at iligay ang mga bahagi ng katawan sa isang bag at isang maleta. So, sinabi ni Gwen na ang lahat ng ito ay ginawa niya habang siya ay parang nawawala sa sarili. And sabi nga is yung isipan daw niya is patuloy na nalilito, naguguluhan dahil sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. So, syempre, gamit yung mga biniling kagamitan, naglinis siya ng buong apartment, and trinay niya na walang matitira na kahit anong bakas ng blood or ng dugo kung saan-saan. Binuksan niya yung pinalitan niya yung wallpaper, sa may taas ng dingding ng kanyang kama, kasi doon siguro nag-splat yung mga dugo. And then, syempre, yung kama, nilinis niya, nilagyan niya ng mga bagong pillowcase, bagong bedsheets, ganyan. And, tinapon niya yung mga bedsheets saka, basta anything na pwedeng, lahat ng ginamit niya, tinapon niya na pwedeng maging evidence tulad ng gloves. So, tinapon niya lahat yung mga yan. And then, yung unan na ginamit niya na para pantakip sa mukha ni Jane, tinapon din niya yun. So, kinabukasan nito, nung September, same day, ang ginawa niya, nag-taxi siya papunta ng Orchard Road. Orchard Road. Tapos doon niya iniwan yung bag na naglalaman ng ulo, braso, at binti. And then, pumunta naman siya ng Mac Ritchie Reservoir, kung saan doon niya iniwan yung maleta malapit sa public footpath na malinaw na makikita ng tao. Kasi footpath, ibig sabihin dinadaanan lang yun. So, malilinaw na makikita yun ng mga tao. Tapos, hindi na daw siya nag-effort na itago yun. Basta nilagay na lang niya dun. Tapos, yun nga, hindi nga daw din niya ma-explain bakit daw niya yun ginawa. Well, based sa research kasi, or based sa mga napapanood ko, kapag daw ilalagay mo yung victim mo sa isang place na mabilis siya makita, normally, ibig sabihin, meron kang pinagsamahan ng tao na to, iniisip mo na sana may makakita sa kanya. So, yun yung parang iniisip ng
mga ganitong tao na pag itatapon mo yung katawan, at least may makakita. So, ibig sabihin, may pinagsamahan daw. Yun yung base sa mga nabasa ko. So, pero sabi nga niya, hindi daw niya alam kung bakit yun yung ginawa niya. At dahil dyan, syempre, di ba may kaso na, nag-plead guilty na si Gwen. So, isinailalim si Gwen sa Changi Women's Prison para sa isang psychiatric assessment, and yung nag-access sa kanya, yung assessor niya is si Dr. Tammy Tan, isang consultant naman sa Institute for Mental Health. Yan, so si Dr. Tan. So sabi ni Dr. Tan, quote unquote, magalang at nagko-cooperate si Gwen, at yung mga kilos niya is naaayon naman sa mga tanong at sagot niya. Gayunpaman, siya ay labis na masayahin nung suriin ko siya noong September 26 of 2005. Pero bagaman na masaya siya sa simula, na mga sumusunod na pagsusuri, siya ay naging malungkot at labis na naapektuhan nang siya ay nagkwento tungkol sa kanyang relasyon kay Jane. Nagkwento ng pera na kailangan niyang utangin upang tulungan ang nasawi, at tungkol sa allegation nga nung crime. Nung takay ni Dr. Tan ang problema sa pera ng akusado, napansin daw ni Dr. Tan na sinabi ni Gwen na nagsimula siyang maramdaman ng sobrang kalungkutan or depression. Nagkaroon siya ng problema sa pagtulog sa gabi dahil sa palaging iniisip ang kanyang problema sa paano niya babayaran yung utang na to. Mas matagal daw yung tulog niya at mas napaparami yung kain niya this time, na dumating pa nga sa point na nag-gain daw siya ng 5 kilograms after tong utang-utang na to. And then hindi na din siya maka-focus sa trabaho niya kasi tumatawag na din daw yung loan shark sa kanya. And worst part dito is binabantaan na siya ng mga loan shark. Nakukunin nga daw yung working permit niya, napupunta sila sa bahay ng employer niya, tapos sasabihin sa employer niya na umutang ng ganito, ganyan. So, kunin daw nila yung work permit niya. So, ito yung kinai-stress ni Gwen. So, sobrang stress niya dahil dito sa utang na yun. Sobrang dun siya na-depress. Yun yung kwento niya. Ayun na nga. So, sinabi niya sa sobrang stress niya, dahil ito lamang yung problema na hinaharap niya. Ito lang yung utang lang ni Jane, ha. And then, sa sobrang depressed nga din daw niya, kapag hinihingan siya ng pera ng pamilya niya, na-stress na siya. Kasi nga, sinabi niya na ilang buwan na din kasi siyang hindi nakapagpadala ng pera dito sa Pilipinas, dahil nga lang sa hiniram nga ni Jane. And then, sinabi din ni Gwen na hindi niya pwedeng sabihin yung problema niya sa mga employers niya kasi mabait yung mga employers niya, saka ayaw niyang mag-alala yung mga employer niya na kasi sa sobrang bait ng employer niya, ayaw niyang magmoblema itong mga employer niya dahil sa problema niya. Saka nag-aalala na rin siya sa mga anak niya kasi nga hindi siya makapagpadala. Kasi nga instead na ipadala niya yung ipon niya, pinautang niya kay Jane. Tapos hindi pa nababayaran ni Jane. Tapos siya yung nagbabayad sa loan shark. So na-stress na siya, hindi niya na alam anong gagawin niya, saan siya kukuha ng pera, di ba? So tinapos ngayon ni Dr. Tan yung interview, tapos sinabi niya na si Gwen daw ay nagdusa mula sa mask depression. So, isa siyang moderate major depressive disorder na may single episode lang. And sa kanyang opinion, si Gwen ay may mental na karamdaman na labis na nagpapahina ng kanyang mental na pananagot noong oras ng krimen. Ito ay nagbigay daan sa kanya na magdepensa ng diminished responsibility. Yun ang sabi niya. So, meron daw mass depression si Gwen,
na yung sa sobrang depression niya yun, nagkaroon siya ng single episode na which is yun na nga yung ginawa niya kay Jane. Na itong result nung pag-check ni Dr. Tan, pwedeng mag-help o pwedeng tumulong kay Gwen para gumaan-gaan yung parusa niya. So, hindi siya parang death penalty. So, parang imprisonment lang. So, makakatulong daw to, sabi ni Dr. Tan. Kasi sabi din ni Dr. Tan na malinaw daw sa kanyang research na nagsimula lang yung depression ni Gwen matapos yung problema yun nga sa utang. At sabi nga 2 weeks daw to. So 2 weeks na yun na-depress si Gwen. So sobrang depression ni Gwen. So 2 weeks din. Imagine mo yung 2 weeks na napapraning ka dahil sa utang na hindi mo naman utang. So, ito yung mga sumusunod na positive factors na pwedeng tumulong kay Jane para nga tumulong kay Gwen para hindi mataas yung or masyadong mabigat yung parusa sa kanya. So, sabi dito, ang akusado ay babae at sa gayon ay mas mababang tendency na magkaroon ng karahasan. So, mas maano daw yung tendency na gawin niya ulit to kasi nga babae siya. Tapos, wala naman siyang mga naunang problema sa utak or problema sa psychiatric. So, hindi naman siya technically praning or baliw. Wala siyang history ng crime. And nakita din dito na malakas daw yung support ng family niya na pag magkakasama daw sila ng family niya, hindi niya nauulitin yung crime na to. So, yun yung mga list ni wala siyang history ng ganung kasalanan, good character, plus yung support ng family is sobrang lakas. Yun. So, pero sinabi ni Dr. Tan is may isang negative factor na kakaibang paraan kung paano nilabas ni Gwen yung depression niya, which is yung dismemberment ng tao, yung putol-putol. Yun lang yung negative factor kasi dun sa mass depression na nagawa niya. So, hindi siya planado. Never siya na-plan. So, technically, nagka-single episode lang daw talaga siya. So, ang mass depression, lalagay ko dito. Sabi sa Oxford Textbook of Psychiatry ng Oxford University Press, 3rd edition 1996, page 200. Ang terminong mass depression ay kung minsan ay ginagamit para sa mga kaso kung saan hindi malinaw ang mode ng depression. Bagaman walang dahilan upang isipin na ang kaso na ito ay bumubuo ng isang hiwalay na syndrome, ang termino ay kapaki-pakinabang sa pagtutuon ng pansin sa isang mode ng pagpapakita ng madaling hindi makita. Okay. Hindi ko na-gets. Sinabi ng abogado ni Gwen na may mga mahalagang pagsusuri nga na dapat maging bahagi sa pagsusuri ng parusa niya. Una, ito yung sinabi nung attorney niya. Wala sa isipan ng akusado na magkaroon ng away, lalong-lalo na ang pagpatay at walang premeditation. So, never planned. So, hindi naman niya to plinano. Second is nag-plead guilty siya. Third, nakipagtulungan siya sa investigasyon. So, never na daw siya nagsayang ng oras para, tumulong siya para mabilis matapos yung kaso na to. Fourth, wala siyang history ng crime. And last is, ang pangyayari ay may pinagmulan ay isang mental illness na Gwen. And kinumpirma nga ito ng medical expert na si Dr. Tan na may ebidensya na mababa ang panganib ng pagkakaroon ng parehong krimen sa hinaharap. So, sabi nila, ang fifth is imposibleng mangyari na nga daw ito. So, dumating na yung hatol. So, May 29, 2006. So, 1 year halos. Nung
ay, technically 1 year. Mga after lang buwan, so May 2006 na, May 29, 2006, sinabi ng korte na although pinatay ni Gwen si Jane, hindi siya kinasuhan ng murder. Pero ang binigay sa kanya isang kaparusahan na manslaughter and 10 years imprisonment. Ang manslaughter, sabi dito, ay di legal na pagpatay sa isang tao na nangyayari dahil sa mga pinaikliang pangyayari. Hindi itinuturing na murder ang manslaughter dahil ang pagkamatay ay hindi ginawa na may kaukulang antas ng intensyon at walang premedication. So, ibig sabihin ng manslaughter ang binigay sa kanya kasi never planned and not intended. So, hindi daw sinasadya. Parang gano'n. Hindi naman niya plinano, hindi niya sinadya. So, 10 years imprisonment. Bagamat, sabi dito, inilarawan na hukom ang kanyang kilos bilang kahindik-hindik, pinuna rin nito na hindi ito nagtatangkang itago ang kamatayan ng kaibigan. So, never naman daw niya tinago yung pagkamatay ng friend niya dahil nga sa nilagay siya sa places kung saan makikita agad ng tao. Pero dito nga daw sa case na to, yung tragedy na to, is may kita natin ang malalim na apekto ng alitan at kaguluhan na maaring mauwi sa karahasan. So dahil nag-plead guilty si Gwen, ibinaba ang hatol ng korte mula sa kasong murder patungo sa manslaughter. And nung inanunsyo yung hatol, medyo walang expression yung face ni Gwen. Si Gwen Aguilar, and habang naka-uniform siya ng pangbilangguan, kasama niya dito yung asawa niya, kapatid, and yung mga ibang officers ng Embahada ng Pilipinas. And of course, pati yung alkalde. Ang alkalde ba is mayor in English? Basta yung alkalde ng bayan nila. Hindi ko sure kung mayor yung alkalde. I'm sorry. Lagay nyo sa comment kung alkalde is mayor. Pasensya na, hindi ko alam. And ayun nga. Ayon naman sa mga abogado ni Aguilar o ni Gwen, ay napatunayang ang mga issue sa kanyang kalusugan sa pag-iisip ay yun daw ang naging reason kung bakit niya na si Jane is because sa alitan nga nila sa money, sa pera. And dahil dito hindi na daw niya, dahil nga sa depression state niya, hindi na daw niya alam yung tama at yung mali. So, syempre, naging masaya yung mga attorney niya dun sa hatol kasi nga mababa lang, and na-save nila si Jane. I mean, si Gwen. Na-save nila si Gwen sa death penalty. Ayan. So, because of this, ito nga, nagkaroon ngayon ng mga discussions sa Singaporean society kung tama ba yung hatol sa kanya? Kung dapat ba ay manslaughter instead of murder? Kung okay lang ba yung hatol sa kanya? So, kayo, sa tingin nyo, tama ba na manslaughter o dapat murder? What do you think? Lagay nyo yan sa comment. And of course, yung krimen ni Gwen, laban ni Gwen Aguilar, laban kay Jane Puebla, is nagiiwan siya ng malalim na marka sa mga tao na hindi lamang isang krimen, but ito isang kwento ng pagkapantay-pantay ng hustisya. So may justice pa din daw at merong batas na nangyari. Ang sabi dito, actually, itong kaso ni Gwen is mayroon siyang similarity sa kaso ni Flor Contemplation, if you remember that name. So, merong almost pagkakahawig yung kwento nilang dalawa or yung kaso nilang dalawa. Pero si Flor Contemplation kasi is pinatawan siya ng kamatayan or death penalty sa Changi Prison noong 1995. So, almost same yung story nila. Pero kasi iba yung reason ni Flor Contemplation sa pagpatay niya kay Delia Maga at dun sa 4-year-old niyang anak.
na Singaporean. So, pwedeng siya naman yung i-discuss natin sa susunod. Sabihin nyo lang kung gusto nyo. Or pwedeng kahit di nyo sabihin, yun na lang din ang i-discuss ko. So, ayun na. Ay, nakakaloka. Anyways, ayan. Eto na nga. So, dun na siya. Nasa Pilipinas na si Gwen. Malaya with the family. I'm not sure kung kamusta na siya. Pero nakalaya na siya. Tapos na. So, 2005, 2015, nandito na siya sa, nakalaya na. Sa Pilipinas nakasama na yung kanyang family. And yun. Dun natapos yung kwento ni Gwen. And ayun nga pala. So, nasabi ko nung episode 4 dun sa tarot reading natin ng December na may nag-distort na sound dun. Kasi nag-comment yung friend natin sa episode 1 dun sa Malyari na may tanong kasi ako dun kung sa tingin nyo ba is may mental din para yung kay Padre Malyari. So, ito naman is dito kay, yung question ko dun, do you think na may mental problem si Padre Malyari? So, shout out kay Brujo Filipino 3165 and kaibigan ko to actually. Siya lang yung nag-comment. So, basahin ko yung comment niya. Sabi niya, I think meron siyang mental disability, Ate Nak, kasi everyone is aware how cruel is to kill somebody regardless of the era. Normally, why people kill at their time was because of war or fight, etc. It was about the folklore. For sure, may mga early shamans na talaga tayo before the Christianity, and may nag-i-exist pa rin there for sure, but nagtatago due to witch hunt that time. Kasi yung main reason niya naman is why he was killing was because of his sick mom. 'Di ba? Possibly he was so affected and stressed on how to make his mom better to the point where he lost his mind just to get the cure for his mom. A mentally disabled person can still function as normal person pa rin until the episode kicks in. So, halos, ayun nga, yung tanong ko kasi, do you think na may sakit ba si Padre Malyari sa pag-iisip? Kaya niya nagawa yung mga killings na yun. And, ang sabi ko kasi dun, if I remember it right, na feeling ko wala. Kasi, di ba, naging okay pa naman siya. Pero sabi nga ni friend is, meron. Kasi nga, may point din naman siya, honestly. Kasi, pwede pa naman silang mag-function as normal person. And the time na pag nakikita siguro niya yung mama niya na nasasaktan sa sakit niya is, yung urge niya na pagalingin yung mother niya. At because naniniwala nga siya sa folklore, kaya yun, nag-kill siya. So, yun, again. So, thank you so much, Brujo Filipino, sa iyong comment. And, yes, sa lahat ng nanonood. Ayan, thank you so much. And see you sa ating episode 6. And, yeah, I think, since December na, I may not be doing January tarot, but I might be doing annual for the whole 2024. Hindi ko pa sigurado. Baka dalawa. Hindi ko pa sure. So, ayun. So, hindi ko alam yung episode 6 or 7 natin is tarot reading lang ba? O kwento. Ayan. So, ayun, sa mga gusto ng mga kwento ng kung sino, i-comment nyo lang kung sino yung mga gusto nyong i-discuss natin, kung ano yung mga dapat kong i-improve. Ayan. But, kung sasabihin nyo na dapat ate hindi ka nagbabasa, ayun, hindi ko mapapromise kasi hindi ko memorize yan. Dahil ang dami ng anesthesia sa katawan ko. Hindi ko memorize yung kwento. And of course, yeah, kung ayaw nyo mag-subscribe, manood kayo, okay lang yan. Mag-like, mag-comment, ganyan kayo. We do have some spooky na kwento, mga nakatakot na kwento, ganyan. I would love to read it too. So, meron akong Google form sa description. Dear Tita Nak at Dear Lola Nak. Ewan ko pa sa ganun. Dear Tita Nak na form, lagay nyo dun yung kwento nyo. It's okay. If may mga kwento kayo or may mga urban legends kayong alam, you could also send me those informations dun sa form. And you can also write sa comment kung sino yung gusto nyong pag-usapan na true crime. Filipino muna tayo. Sa mga Filipino muna. Kahit nasa ibang bansa sila, it's okay. Pero mga Filipino, muna tayo. And yes, thank you so much.
That's all for me. And yes, please do subscribe. And sa mga gusto subscribe and check my TikTok account. That's Queen Nak. Thank you so much. See you again. Bye-bye.